Yo, what's up sa inyo mga peeps at welcome back sa ating channel. And for today mga peeps, grabe yung mga nangyayari ngayon dito sa ating bansang Pilipinas mga peeps. At gusto ko lang, alam mo yon, gusto ko lang din pag-usapan, no, magkwentuhan tayo tungkol dito sa nangyayari. At nakakalungkot at nakakagalit din. Pero syempre, isa rin ako sa mga naapektuhan dahil ako po ay nagbabayad din ng tax. Hindi from YouTube, kundi sa aking corporate job na sobrang taas ng tax. At yun, alam nyo naman kung ano yung nangyari. Pero syempre bago natin pag-usapan yan, again, don't forget to like, comment, share at mag-subscribe, ring the notification bell para kada upload na rin mag-notify kayo. And yun, umpisahan muna natin to by pasok muna natin yung intro natin para mabilisan na. Let's go! Okay. So, gusto ko lang pag-usapan mga pips dahil, alam mo yun, dahil ako isang call center agent na syempre, which is binabayaran din talaga ang aming serbisyo. At nagbabayad din kami isa sa mga ang call center agent sa mga matataas ang tax dito sa Pilipinas. At syempre nasasaktan din ako dahil alam mo yon, ang taas-taas ng tax na imbis na pambili natin ng mga pagkain natin, ng bigas, ang pangangailangan ng ating mga anak, talagang napupunta lang din talaga sa bulsa ng marami. Pero syempre, alam ko yung mga nangyayari ngayon, nakikita nyo naman sa news. At ako'y nakakaano rin ng mga news na nagkakaroon na ng malawakang rally, nagkakagulo. Pero syempre, yung mga nangurap na nasa gobyerno natin, hindi ko alam kung naapektuhan sila dahil alam mo yun, nanonood lang talaga sila eh. Kumbaga hindi sila yung naapektuhan, ang naapektuhan sa kanila yung nasa baba nila, which is yung mga pulis, yung mga sundalo, yun yung parang nag-absorb ng galit ng taong bayan. Pero yun, tingnan muna natin yung mga kaganapan bago natin umpisahan ang ating talakay dito. At may sasabihin ako sa inyo mamaya na napaka-importante tungkol sa mga bagay na to. So, umpisahan muna natin mga peeps dito. Yan. At ang balita ko, sabi nila mga peeps, sobrang dami ng umattend, which is 50,000 ang mga sumama sa rally. Kasama na siguro doon yung mga artista, mga vlogger na which is mataas din talaga ang tax nila. Dahil syempre kung malaki ang sahod mo, malaki ang kinikita mo at umabot ka sa, kasi meron niyang range eh. Kumbaga merong threshold yung sahod para pag naabot mo yung threshold na yun, kailangan mo na magbayad ng tax. So, ayun, dito, ewan ko, panoorin na lang natin mga peeps. Yan, napakadami. Ayan, oh. Grabe. Alam nyo bang napuno yung yung Menjola, napuno yung daan sa Maynila at ang daming nasira mga peeps. Mamaya puntahan natin 'yan. Kung nakikita nyo naman. Grabe. Grabe to. Napakarami. Hindi lang to, oh. Ako para sa akin no, ang para sa akin, yung opinion ko lang tungkol dito sa rally. Okay lang naman mag-rally. Pero sana wag tayong, alam mo 'yun, alam ko galit na yung mga tao. Pero syempre, alam mo 'yun, parang napakahirap din na pumunta ka sa isang rally. Okay lang na magtaas ka ng placard, sumigaw or magpakita ng iyong hinanain, pero sana walang gulo, no, yung tipong sisirain yung mga properties, yung mga pinagawa ng matinong mga nasa gobyerno. Ito okay lang to eh, oh. Yan, kung nakikita nyo, nakatayo lang sila, yan, nananawagan. Nakakalungkot talaga yung araw itong nakaraan.
Ewan ko ba. So, baka upload ko na rin to ngayon. Dahil medyo late na pagbukas ko pa in-upload. Napakadami yan. Grabe oh. Alam mo, nagkaroon din talaga ng idea. Hindi lang sa feeling ko, hindi lang dahil sa corrupt na matagal na tayong kino-corrupt talaga. Feeling ko, nagkaroon din talaga ng inspirasyon yung mga tao nung nakita nila yung nangyari sa Nepal, which is talagang tumindig yung mga Gen Z doon. At pinabagsak talaga nila ang gobyerno nila doon. Pero feeling ko lang may konting touch to nung na inspirasyon tungkol dun sa Nepal. Ito ay sariling opinion ko lang, wala akong pinatatamaan or alam mo yun, pinapatukuyan dito sa aking mga opinion at ito ay para sa akin lang dahil nakakalungkot din talaga. Grabe. Kadami. Alam mo mga pips, isa rin ako sa mga umasa rin dati kay PBBM tungkol dito sa Pilipinas na pagandahin niya. Ang problema lang, yung mga nakapaligid kasi yun yung medyo nakaapekto, kaya siguro din yung decision making at alam mo yun, kasi hindi lang talaga sa presidente at nakadepende sa presidente lahat dahil meron silang mga sangay so siguro dahil dun din kaya medyo nahihirapan din si PBBM tungkol dito. Pero hindi sa gustong-gusto ko talaga si PBBM. Pero syempre siya yung pangulo natin ngayon. So kailangan talagang iparating sa kanya nang walang halong galit, di ba? Kung ano yung kailangan talaga ng bansa. Pero sana marinig niya ang mga hinanaing ng tao dahil pag hindi pa rin talaga nakulong ang mga tao na nangungurap sa gobyerno talagang magwawala na talaga ang mga tao. Hoy, may One Piece. Bakit may One Piece dito? Ayun oh. Talo dito, sinong nagpadala ng ng flag ni Luffy dito, mga babes? Ba't may One Piece dito? Guys, anong ibig sabihin? Hindi ko alam talaga ibig sabihin niya. So, comment down below guys kung anong ibig sabihin ng One Piece flag. Hindi dahil kay Luffy or hindi dahil sa movie One Piece. Pero bakit nila nilalagay dito? So, comment down below guys. Gusto ko malaman. Hindi ko talaga siya alam. Kayo guys, anong may LGBT? Okay. So, kayo guys, comment down below guys kung anong opinion nyo tungkol dito sa mga nagaganap na rally na sa kaguluhan yung anak ko dumaan. Bakit? May kukuhanin lang tao. So, yun. Tuloy natin. Ang problema dito mga pips, kawawa yung mga pulis Kasi sila yung nabubugbog, sila yung alam mo yun. Tapos yung mga gobyernong corrupt natin na nakaupo doon, sitting pretty sa aircon, nanonood ng news, nakikita yung mga galit ng tao. Tapos tumatawa lang siguro sila. Ewan ko. Grabe. Grabe. Yan Grabe yung traffic.
Alam niyo maraming talagang pumunta dito mga artista. Yan, tulad nila Vice Ganda, nila ng mga rapper, mga artista, maraming galit mga peeps. So, ayan, sila Vice Ganda, malalaki ang tax niyan, malaking binabayad niyan. Kaya talagang may karapatan talaga sila. Lahat naman may karapatan magalit. Kahit mababa o malaking tax pa yan, lahat may karapatan. Kasi tayo yung ninanakawan eh. 'Di ba? Kaya hindi mo rin masisisi kahit na mayaman pa yan sila, mga artista, mga malalaking magbayad ng tax. Talaga magagalit pa rin sila kahit kahit mayaman na sila. At alam mo 'yun, parang magkano lang naman sa kanila yung tax nila. Pero syempre, ikaw ba naman kahit maliit, malaki man 'yan, basta manakawan ka ng hindi mo alam, 'di ba? Talagang magagalit ka talaga. Yan, sila Andrea Brillantes nandyan. Dami. So, tingnan naman natin mga pips yung mga kaguluhan na nangyari. Yan. Kung nakita nyo to, talagang may pagsabog na nangyari talaga mga pips. Talagang napakalala talaga. So, tingnan ngayon natin ito. Use our phone as a webcam. Yan, no? Ewan ko kung bakit, hindi ko alam kung bakit nila ginawa to, pero alam mo yun, hindi naman siya pagmamayari ng mga korap, mga beeps. Talagang meron lang talagang mga tao dito na na gusto lang talaga manggulo, katulad ng mga batang hamog, mga geng-geng, di ba, na walang magawa sa buhay. Sinabayan talaga nila yung rally para manggulo. Kasi may nakita ko dito mga pips, 'di ba? Yung parang yung Sogo, sinira nila mga pips. Hindi ko rin alam kung bakit. Talagang wala naman dahilan, 'di ba? Wala naman dahilan para sirain yung establishment na 'yon. Hindi tulad sa sa Nepal. Nakita nyo lahat ng sinira nila doon, lahat ng government property. Yung in between ng private property doon, maayos at malinis, tapos yung nasa gitna niya, yun yung sobrang wasak. Kaya malalaman mo talaga na alam mo yung intensyon ng mga taong nagrally at ng yung mga nanira talaga ng gamit doon. Grabe. Ito pa. Mga nasira nila. Ayun yan tulad ng mga ganyan Hindi mo alam kung talagang talagang ang motibo nila sa sa paggawa ng ganyan sa mga action nila talagang tungkol doon sa corruption, no? Hindi mo alam kasi may mga tao na gusto lang talagang sumabay sa ganyan tapos manggugulo, no? Magnanakaw. Yun yung hindi natin alam. So, talagang labo-labo na ang nangyari. You know. Grabe. Wala mang babato pero may nang bato. Ba't gano'n? Wala pala kayo isang salita Ayun Sabi kanina wala mang babato pero may nang bato na. Ano ba yun?
Go! Kinaladkad na, yari. Ito yung mga nahuli. Mga nanggulo. So, meron din talagang dapat hulihin at sa lahat ng mga nanggugulo. Na hindi naman talaga ang motibo nila yung madinig sila. Yung motibo nila yung manggulo lang. So, tama lang yun na hulihin talaga sila. Dahil, alam mo yun, dapat nga talaga to peace rally lang. Ewan ko kung bakit. Ayan, tama yung ginagawa ng iba yan. Sila, ito, yung speech ni Vice Ganda, medyo may mga masamang salita din dito. Pero, okay lang to dahil, nandito na rally to nila. So, wala naman silang gulo na ginawa. Hindi tulad nung iba na nanggulo. Ito talagang rally is a formal rally na may kabuluhan ng ang sinabi. Although may mga mura siya, syempre, alam naman natin, galit naman yan. At si Vice Ganda yan. So, panoorin natin mga pips ko na yung sinabi niya. What's down? Ang babang-baba, yung mga What's down? Ang babang-baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko, artisang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artisang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, naglalakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga naglalakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga naglalakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero Yun, alam nyo na yung nangyari doon. So, talagang minura niya talaga yung mga tao na mga politiko na, mga yung gobyerno natin. So, doon ko na hininto. Alam niyo naman na kung ano yung sinabi niya. So, hindi ko na kailangan dahil talagang napakalutong nung sinabi niya. So, ayun. At meron lang akong gustong basahin sa inyo mga peeps na tungkol dito sa mga kaganapan natin dito sa Pilipinas ngayon, which is nakakalungkot. Pero wala tayong magagawa kung ganyan dahil paparating na si Lord. So talagang kasama yan kasama yung mga ganyang kaganapan. So gusto ko lang basahin. Meron lang ako gustong i-share mga peeps tungkol sa mga mayayaman at mahihirap na yung mga nararanasan natin, no. Kasi marami nagtataka bakit ang dami raw mga mayayaman na sila pa yung yumayaman kahit mali na yung ginagawa. At yung mga mahihirap naman na kahit mabait talagang naghihirap. So gusto ko lang i-share sa inyo to mga peeps. Dito sa Luke 16 verse 19 to 31. So ito yung tungkol kay the rich man and Lazarus. So kung sa mga nakakaalam nito guys, mag-comment down kayo at babasahin natin yan. Pero ito yung sinasabi doon na there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid beggar named si Lazarus. Si Lazarus siya yung mahirap, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Kung ano yung nahuhulog doon sa lamesa ni rich man, yun lang yung pwede niyang kainin, di ba? Alam mo yun, alam nyo na parang ganun yung nangyayari rin sa atin na, ewan ko, even the dogs came and licked his sores. So parang may mga sores, kung anong ibig sabihin noon, kung sugat ba or yung mga dumi. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's sides. Abraham's sides is ito yung parang lugar na hindi ko alam, Abraham's bosom. So ito siya. Abraham's bosom is a
referring to the place of comfort, peace, and bliss of righteous souls in the afterlife. So, yun siya. But, ayun nga, nung namatay yung rich man and nalibing, doon siya sa Hades dinala. Ang Hades, mga pips, ito ay napaka malubhang lugar para sa mga masasamang tao. Kumbaga sabihin na natin in the other term is parang impyerno na rin siya. So, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So, he called him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue because I am agony in this fire. So, dito, nagmamakaawa yung rich man na painumin siya kasi sobrang dito mga pips dito sa lugar na to, sobrang init, talagang sinusunog ka. So kahit lang daw tip ng finger na ni Lazarus na papuntahin niya doon sa Hades, kahit konting tubig lang man lang makatikim siya. But ito yung sinabi ni Abraham, no? Ang sabi dito ni Abraham is, Son, remember that in your lifetime you received good things while Lazarus received bad things, but how he is comforted here and you are in agony. And besides all this, between us and you a great chasm has been set in place. So yun nga yung nangyari, na doon nung nabubuhay pa siya talagang mayaman siya. Talagang kahit hindi niya rin tinatrato ng maayos si Lazarus. Alam niyo naman sa unang words sa verse na to, talagang kahit yung nahuhulog na pagkain, yun lang ang kinakain ni Lazarus. So, and besides all this between us, so ayun, so that those who want to go from here to you cannot. So hindi pwedeng pumunta doon yung mga dinalan doon sa Abraham's bosom, nor can anyone cross over from there to us. So vice versa, hindi pwedeng pumunta yung mga nanggaling sa Hades papunta sa Abraham's bosom. He answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of torment. So, gusto niyang, alam mo yun, bigyan ng warning yung pamilya niya na wag siyang gayahin para hindi rin sila mapunta doon dito sa impyerno. Abraham replied, They have Moses and the prophets, let them listen to them. So, syempre, tinanggihan din siya ni Abraham doon sa request niya dahil ayun nga, kasama ng ando doon si Moses at ang propeta ni Moses. So kumbaga nasa discretion na rin ng pamilya ni Richman kung makikinig sila kay Moses at doon sa mga propeta. No, Father Abraham, sabi ni Richman, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. So, yun nga, tulad nung gustong mangyari ni Richman, gusto niyang, alam mo yun, para mas lalong maniwala yung pamilya niya, gusto niya yung manggagaling sa kanila, na bigyan ng warning yung pamilya niya para raw talagang magrepent. Pero, alam naman natin na hindi pa pwede mangyari yun. 'Di ba? Hindi pa pwede mangyari yun. Kasi, alam mo yun, dapat maniwala ka ng buong puso Hindi yung nagkaroon ka lang na nakita mo lang na may gantong ebidensya, ganto yung mangyayari sa iyo, na may solid na proof na, alam mo yon, kailangan sarili mong puso yung maniwala talaga sa kay Lord para talagang alam mo yon, genuine yung repentance mo. If they don't listen to Moses, ito yung sabi ni Abraham, and the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. 'Di ba? So, hindi
kung hindi sila makikinig kay Moses, which is nagpapalaganap ng salita ng Panginoon, they will not be convinced even someone crosses from Hades or from Abraham's bosoms papunta doon sa pamilya ni Richman or from the dead, sabihin na natin ganun, talagang hindi rin maniniwala. So ayun, tingin nyo mga pips, anong masasabi nyo? Dahil dito sa mga nangyayari na to, alam naman natin na the rich man ngayon ay yung mga kurakot, yung mga corrupt nating government official. Alam naman natin yung yaman nila ay hindi talaga nanggaling sa, alam mo yun, sa mabuti. Pero yun nga, so siguro ipagdasal na lang natin ang ating bansang Pilipinas mga pips kesa sumama tayo sa rally at manggugulo lang tayo. So kayo mga pips, ano ba masasabi niyo mga pips? Comment down below. Pag-usapan natin 'yan at yun, sana meron din tayong natutunan dito sa mga kaganapan sa ating bansa. At let's heal the Philippines, and it needs to start with our government. So yun, kita-kits tayo ulit mga babes sa susunod na vlog at have a good day. Babush, laban Pilipinas. God bless sa inyo lahat. Yo, tapos na ang kwento pero wag kang aalis. Next vlog ni M siguradong malupit.